Paul. Nais ko lamang sa klaseng ito ay may talino ang lahat. Meron ba ang lahat ito? Oo. Ngayon sa pamatayan ng pagiging matalino sa ating klase ay kasabi ng ating alitutunin. Masahin ang sabay-sabay at malakas. Tumuto sa mga babae na institusyon sa loob ng klase. Ayusin ang batas ng may ugnais sumagot. Linisin ang silid-aralan bago ang pagkakasong sa klase. Iwasan ang pagkakamit ng galit sa oras ng klase. Negatibong kaisipan ay iwasan sa tuloy sa labas ng silid-aralan. Obserbahan ang katahimikan sa loob ng klase. Maasahan mo bang lahat na gagawin ng alitutunin natin? Oo! May mga karagdagan mo ba na gustong idagdag sa ating alitutunin? Wala na po. Ngayon, meron akong hinandang mga palakpak na nais niyong matutunan na magagamit natin sa ating buong talakayan. Handa na ba? Oo! Kung handa na sabihin, handa na! Para sa unang palakpak ay tinatawag ko Latina Club. Isa, dalawa, tatlo, isa, dalawa, tatlo, gama! Sobrang Latina! Kayo! Isa, dalawa, tatlo, isa, dalawa, tatlo, gama! Sobrang Latina! At ang dalawang palakpak ay tinatawag na Sumakses Club. Isa, dalawa, tatlo, isa, dalawa, tatlo, Sumakses! Isa, dalawa, tatlo, isa, dalawa, tatlo, Sumakses! Ang ikatlong palakpak naman ay tinatawag na Republic Club. Isa, dalawa, tatlo, isa, dalawa, tatlo, go, go, go! Todo na to! Isa, dalawa, tatlo, isa, dalawa, tatlo, go, go, go! Todo na to! Ngayon para sa ating nakaraang talakayan, sino ang nakakaalala? Itaas ang kanan ko ba rin? Maricel? Ang ating pong tinatawag na paraan ay patungkol sa pagmamahal na kung saan meron itong inventor at tauhan, tagpuan, at panghay. At ang mga po ay meron itong nagpatawag ito ng simula din ng ating Bigyan siya ng Sobrang Latina Club. Isa, dalawa, tatlo,
humingi ng pahayag na namuti na ang buhok kalimitan. Ang ibig kong sabihin ng pahayag na ito ay tumanda siya. Ayan, mahusay, bigyan siya ng Latina clap. Isa, dalawa, tatlo, isa, dalawa, tatlo. Mama, sobrang Latina. Yes, I do. Mervin, gayahin muna ang larawang nasa harapan. Dito. Napakita mo ito. Dito ba yan? Ay, parang nakita mo dito. Ngayon, sino siya? Sharon Coleta. Saan siya popular? Sa pag-arte. Ayan, popular si Sharon Cuneta sa pag-artista siya singer. Sa sigat niya, mga linya na lulubad ng mga tala. Anong ibig sabihin? Lulubot ang mga tala. Darating din ang para sa akin. Ay, mahusay, bigyan siya ng pamiglas. Isa, dalawa, tatlo, isa, dalawa, tatlo. Go, go, go! Tatlo! Para sa... Hindi ko nawakan. Maricel? Oo, ngayon. Ito tayo ang nagtapos ko. Harap dito, Maricel. Gayahin ang larawang nasa harapan. Harap ko. Pagbutin na Wait lang. Maricel. Tingnan ko na ah. Saan panilin kasi ako? Kaya hindi. No? Hindi ko hindi ko hindi ko Ano ang nakikita mo sa... Anong music? Paliwanag lang. Ano yung pinapakahiwating ng larawan na dapat ay sa akin? Ang larawang iyan ay aircon naman. Paa. Pwede mo magkaroon ng pang-aircon? Hindi po. Sino lamang ang may kakayanan gumawa nun? Tao. Ano ang ibig sabihin na kapag nakabukas ang aircon at nakabukas ang pintuan? Isa na ang window kasi lalabas ang aircon. Kaya kailangan natin Isara. isarahan, wag, ipit. Naunawan ba ang inyong mga kasagutan at mga pinakita kong larawan? Kung ano ibig sabihin nun? And meron akong ipapanood na isang video. Ang pera. Handa na ba? Ang pera, hindi raw basta-basta napupulot sa kalsada. Pero nitong alas 10 ng umaga ng Martes, sa kahabaan ng South Road property sa Cebu City, ang mga tao kanya-kanyang pulot ng pera. Bigla-bigla na lang daw kasi may mga inililipad na salapi na tinatayang umabot ng tumataginting na 4 million pesos. May 20, 100, 500 at 1,000 piso. Saan kaya nanggaling ang mga perang ito? Base sa inyong napanood, ano ang pinapakita sa video? Umuulan ng pera. Maaari ba ito mangyari sa totoong buhay? Oo. Kung ikaw kung ikaw ay isa sa mga tao na naroon sa pangyayari, ano ang iyong gagawin? Babalik mo ba ang pera or ikukunin na lang? Andrea? Para po sa akin, ibabalik ko po ito. Dahil hindi ko sa lahat ay hindi ko ito pagmamahal. Bigyan siya ng palakpak! Meron mo bang ibang kasagutan? Maricel? Para po sa
sobrang mahal ng pera, dapat i-control. Pero kung 50-50 lang, Kung nilalahan mo yun. Mervin? Nagdagan? Para sa akin, kung may ang papulot sa ganyang maraming pera, sa akin po palagay, bilang isang mahirap na mamayamayang Pilipino, hindi ko lang po ito siya maibabalik sapagkat ako yung kinangailangan ng ganitong pera na siyang aking magagamit at ng aking pamilya sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Bilang praktikal at dinamita ng kritikal na pamilya. Iba-iba ang inyong mga kasagutan, maaaring depende sa sitwasyon o magiging practical tayo na ibabalik natin yung pera sa totoong may-ari. Pero sa totoong buhay, kailangan natin ibalik yung mga hindi natin magpamay-ari gamit. Diba tama yun? Lagi tayo sinasabihan natin mga magulang na huwag kukunin ang hindi sasali. Maraming salamat sa inyong mga kasagutan. Ngayon, ang inyong mga ginawa ay mayroong kinalaman sa ating bagong tatalakayin ngayong araw. Binibigay ko na ang pagkakataong ito kay Bibi ni Gregory para sa pagpapaliwanag. magandang hapon sa inyong lahat. Ang ating panibagong tatalakayin ay ang tayutay na talikhalang ekspresyon at simbolo. Una, ano man ba ang tayutay? Pakibasa, sabay-sabay. Isang kahayaan na sinadala ng ilaw sa kanilang salita o pananalita upang maging mas siningal. Ang tayutay daw ginagamit natin upang maging mas masining ang paglalakad ng mga salita. May iba't ibang uri ng tayutay. Una ay ang simile o pagtutulan. Pakibasa lang sabay-sabay. Pagkakambing ng dalawang bagay na gumagamit ng mga salitang pag-ulat tulad ng parang, gaya ng, anaki, tila, animo, kapwa, kasi, sinatga. Yan. Ang simile o pagtutulan ay ginagamit sa paghahambing ng dalawang bagay. Halimbawa na lamang, parang isa siyang tigre kapag nagagalit. Ano ginamit sa pagtutulan? Para. Simile o pagtutulan. Pangalawa ay ang metafora o pagwawangis. Pakibasa mo sabay-sabay. Pagkakambing ng dalawang bagay na hindi gumagamit ng salitang pag-ulat o pagkakambing. Siya lang tigre kapag nagagalit. Ano mo papansin ninyo ang pinagkaiba ng pagtutulan at pagwawangis? Hindi sila ginagamitan ng salitang Pagtutulan. Ang metafora ay direktang pag-aamini. Samantalang ang pagtutulan naman ay ginagamitan ng pagtutulan. Halimbawa nito, siya ay tigre kapag nagagalit. Diretso niya, inihambing ang nagagalit. Pangatlo ay ang personifikasyon o pagtatao. Ito ay katangian ng tao na binibigay sa bagay. Halimbawa ay nagkasakit ang kotse ko. Maaari ba magkasakit ang kotse? Hindi po. Ang pagkakasakit ay para lamang sa tao. Personifikasyon ay ginagamit upang ihambing o itulan ang isang bagay sa mga nararamdaman o mga pagtao lamang. At ang pang-apat ay ang hyper mode. Ay basta na sabay-sabay. Eksageradong paglalarawan, madalas na hindi kapani-paniwala. Halimbawa ng hyperbole ay timba-timba ang pawis niya. Maaari bang maging timba-timba ang pawis ng tao? Hindi po. Hyperbole, ginagawa dito na sobra-sobra o exaggerate. Sobra-sobra ng paglalarawan ng isang bagay. Para sa pagpapatuloy ng ating talakayan, ibinibigay ko ang pagkakataon ng ito'y talakayin ni Binibining Andrea Luna. Ngayon, nagtitiyak ko na unawaan na ninyo ang ating tinalakay ngayong araw. Ngayon naman, dumako na tayo sa matatalinhagang ekspresyon. Pakibasa niyo sabay-sabay ang matatalinhagang ekspresyon. Ito ay may alalim kung hindi tiyak na hulugan. Halimbawa, tulog ng dika, magsunog ng kilay, at magkatay ng kawan. Ang sabi dito ay ito daw yung may mga malalim o
hindi tiyak na kahulugan. Kumbaga, inilalarawan nila ang isang bagay na hindi o walang kaugnay doon sapagkat bibigyan mo ito ng kahulugan na kung saan ay mabibigyan mo ng kahulugan na iyon pala ang sinasabi. Sumunod naman ay simbolo. Pakibasa niyo sabay-sabay. Ito ay pananda na nakikita sa pamamagitan ng paglalarawan ng umaagay at kumakatawan sa nais isa-isang mundo. Ngayon. Meron tayo dito halimbawa ng mga natatanhagang ekspresyon. Tulad na dito ng tulog mantika. Kapag sinabi natin tulog mantika, anong ibig sabihin nun? Matagal, gumising, or hindi siya magising. Sunod naman ay magsunog ng pilay. Kapag sinabi natin magsunog ng pilay, ano ang ibig sabihin nun? Ay, magsakripisyo, magpursige, ganun yun, magsunog ng pilay. At sumunod naman ay nagtatain ng kawali. Ano yung ibig sabihin ng nagtatain ng kawali? Nagbibiningan. Tama. Ngayon meron naman tayong mga simbolo na kung saan nakikita mo lang ang larawan na ito, ngunit alam na agad ang kahulugan nito. Kaya naman ay mayroon ako ipapakita sa inyong larawan na alam kong lubos ninyong mauunawaan ang ating tatalakayin nito araw. Kapag nakikita nyo ang larawan nito, ano sa palagay nyo ang larawan nito? Balat sibuyas. Sibuyas, tama. Kapag sinabi natin balat sibuyas ang isang tao, ano kaya ang ibig sabihin nun? Iyakin. Tama. Kapag nakikita natin yung isang tao na iyakin at nagagawin, ang tinatawag natin sa kanya ay balat sibuyas. Sumunod naman, ay meron akong ipapakita sa inyo. Ano ang ibig sabihin kapag nakikita nyo ang larawan yan? Kabiyak na bunga. Kapag sinabi natin kabiyak na bunga, ano kaya ibig sabihin nun? Magkamukha. Kagaya na lamang na si Kate at si Remaline ay magkabiyak na bunga. Ibig sabihin nun ay sila ay pareho-pareho o magkamukha. Naunawaan ba? Opo. Ngayon naman, kapag ito naman ang nakita nyo, ano kaya ang ibig sabihin yan? Lapis at tubig? Maaari ba yun? Ilista sa tubig. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Kalimutan na lang. Kalimutan na lang. Kapag sinabi kong ilista mo na lang sa tubig ang utang ko, anong ibig sabihin nun? Kalimutan na lang. Kalimutan na lang ang utang, pero dapat hindi natin kakalimutan ang utang. Dapat magbayad tayo. Ngayon naman, ay tumawag tayo sa simbolo. Kapag nakita nyo ito, ano ang sinisimbolo ng larawan ito? Kalimutan. Pagdadalhati, pagdadalitan, kamatayan, tama. Kapag nakakakita tayo ng kandila, o kaya di ba nakikita natin minsan sa Facebook, may mga nagpapalit doon ng global picture nila na kandila, ang ibig sabihin lang yun ay sila ay may namatayan na mahal sa buhay. At kailangan natin ito irespeto at ibigay ang ating pagdadalhati para sa kanila. Unawaan ba? Oo. Ngayon naman, kapag nakikita nyo ito, ano kaya ang ibig sabihin nito? Talapati, kapayapaan, na kung saan isipin ang ating kapayapaan. Ngayon, naunawaan na ba ang ating kailangan ngayong araw? Oo. Idagdag pa ba kayong katanungan patungkol dito? Wala na po. Kung kayo na ibibigay ko ang tablado sa pagpapatuloy ni Binibining Princess Naunawaan ba yung lahat ng nilalakay ng mga naunang guro? Oo! Ngayon, pumalakpak ng 3. Upang tayo makasiguro kung talagang naunawaan ninyo, tayo ay magkakaroon ng isang gawain. Ito ay pinamagalang awit kayutan. Handa na ba ang lahat? Oo! Ngayon, tayo ay magsimula.
ninyong awitin? Ano ang narinig ninyong tayutay? Singing. Singing po, dahil gumamit siya ng naman. Mahusay. Patutunan natin si Darlene. Sunod. Ngayon naman, sa sunod na awiting ating napakinggan, ano naman ang tayutay na inyong napansin na dito? Hyperbole, mahusay. Para sa susunod, ano naman ang inyong napakinggang tayutay sa awiting ito? Singing. Mahusay. Para sa susunod, ano naman ang napakinggang tayutay sa awiting ito? Mahusay. Tama inyong mga kasagutan. Para sa susunod, ang panghuling awitin, ano naman ang napakinggang tayutay sa awiting ito? Umiiyak ang puso kong sumisigaw. Pag di ang isip ko, damdamin yung Ano ang tamang sagot? Hyperbole. Mervin, naanin mo ba ang katwiranan ng iyong sagot? Kasi masyado siyang exageradong paglalakad ng kanyang gabi-gabi. Tama ba ang naging kasagutan ni Mervin? Ang tamang kasagutan ay personification. Dahil ito ay pagsasatao. Para sa susunod natin gawain, handa ang inyong sarili para sa isang pangkatang gawain. Maaari bang basahin ng panulo? Ang klase ay kapatid sa dalawang grupo. Ang unang pangkat ay pipili ng isang unang tayutay at gagawa ng isang spoken poetry patungkol sa kalikasan. Ang ikalawang pangkat naman ay magkakaroon ng siligaya na mamiglaan ng paggamit ng tayutay sa dialogo. Mayroon lang kayong 5 minuto para sa gawain. Bago natin pangkatin ang
ating sarili, tingnan muna natin ang pamantayan para sa bahaging ito. Mga limang basahin, ilalagay ang kawasuhan sa buong puntos. Paraan ng pag-ulat, 5 puntos. Kabuuan, 15 puntos. Nauunawaan ba ang ating pamantayan? Oo! Ngayon, tayo ay magpangkat na. Simulan mo, Charlene. Dalawa. Isa. Dalawa. Isa. Dalawa. Isang dalawa. Ngayon, pumunta na kayo sa inyo. Meron lang kayo Ano sa sa inyo? ito sa paghahanda. Wala sa uniform. Ate, paano na? Maaari mo ba mag-malik sa... Maubos. Di ba isa direct? Oo. Kasi ako pinili na lang mo. Ang bul. Ang inyong 5 minuto ay magsisimula na. Ay, hindi. Ano job? Ako pinag-job? Sabi ba ako? Sino yung pinag-job? Pag-usama ko sa mga hindi ko mapakain naman. Hindi naman ako service kayo. Hindi lang. Ako na lang. Ay, hindi. Ay, hindi.
Kami sa ganito. Ano ba kami dito? Hindi na din yan. Bilan siya naman. Matatapos na ba ang lahat? Hindi na po siya dalaw. Una, sa inyong mga upuan. Kami na Tapos na ang inyong 5 minuto. Ang unang magtatanghal ay ang unang minuto. Susunod naman ng ikalawang minuto. Ang bawat minuto ay mayroon lamang 5 minuto. Maaari na magsimula ang una. Magandang hapon sa ating lahat. Narito po ang aming handang sitwasyon na kung saan ay kami po ay ang unang pangkat kung saan sa aming pagkaklas po. Kami mo. 1, 2, 3. Sinaling kalundang buwan. Nakaupo ko sa damuhan na hindi na pinagmamasdan. Ang pagkasama ng mga dahon, naging dahilan. Tagumpay na nagaganda. Bulong buhat, pinabalong ng kalamitan. Sumisipol ang mga hangin, gumayon pa ng narahat. Hindi ang kapayapaan sa presensya ng Yun ang ikalawang pangkat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang pagpunta po sa ating pangkat ay hinikaya at ang aming mga ay the House of Us, Kapatid Bernardo at Bernardo Padilla. Labis namin yan sa bawat sabi. Jo! Jo! Ano ba, Jo? Jo! Pagod ka ba, Jo? Pagod na ako! Naparang kukunin na ako ni Lord sa sobrang pagod ko! Pagod na ako umiyak sa tumbali bang bumigog yung masuportahan mo lang yung lintik na passion mo! Bakit? Mapapakain na tayo ng lintik na passion mo yan? Di ba hindi? Ang tuyunay po, pinanalaman na pinilian, hyperbook. Thank you po. Wala kang design. Maraming salamat sa inyong lahat. Palakpakan ang inyong mga sarili. Ang unang pangkat ay nagtamo ng 15 puntos dahil sa pagkakuhan. Gayon din at 5 puntos para sa paraan ng kanilang pagsulat. Ang ikalawang pangkat naman ay nagtamo rin ng 50 puntos. Ang nilalaman ng kanilang dula ay napakaganda. Ang paraan ng pag-ulat ay Maganda. malikhain. Ang paraan ng pag-ulat ay napakamalikhain. Consider siya. Bakit sa tingin niyo mahalaga ang sa isang akda ang paggamit ng mga matatalinhagang salita o mga tayutay?
Sino ang maaaring sumagot? Bervin? Mahalagang gumamit ng mga matataligang salita at mga tayutay sa isang sulatin upang sa gayon mas maging mabuhay o bigyan kulay ang sulatin na iyong sinusulat upang sa gayon ito ay makapukaw ng pansin sa ating mga mambabasa at malinaw nila ang kanilang kritikal na pag-iisip sa pagbabasa ng iyong pinutang. Paano naman ito nakaka-apekto sa atin bilang mag-aaral? Ano ang epekto ng pag-aaral ng mga tayutay at matatalinhagang salita sa atin? Hans? Kapag-observe ko ang ating sa wika, sa mga kaming tulog sa ating mga sa malalim, ang ating kaalaman, patungkol dito sa pagkakaundan o pagkakaundan ng mga salita o mga salita sa ating salita. Mahusay. Bigyan natin ng palakpak si Hans. Muli, ano na nga ang mga pinag-aralan natin uri ng tayutay? Darlene? Ito po ay ang simili, Mahusay. Sa pagkakataong ito, tayo ay magkakaroon ng isang pagsusulit. Handa na ba ang lahat? Sagutan. Ang ibibigay ko isang kapat na papel sa inyo. Ibasa pagkatapos. Maaari nang magsimula. Next po. Tapos na ba ang lahat? Atin nang iwawasto ang inyong mga papel na pagpalitan sa inyong mga tabi. Narito ang susi sa pagwawasto. Tapos na ba? Ipasa ang nakakuha na 5 puntos. Apat, 3, 2, 1. Kung gayon, kayo lahat ay nagtamot na 5 puntos. Palakpakan natin ang mga sarili. Sa pagkakataong ito, kayo ay kumuha ng kwaderno sa inyong mga class. Isulat ang inyong takdang alamin. Tapos na ba sa pagsusulat? Ngayon, tumayo ang lahat para sa pangulitin ng panalangin. Paalam na sa lahat. Paalam na rin po.